Sa maliit at payak na barong-barong na itinayo sa gilid ng bayan, nakatira ang mag-inang sina Leia at James. 5 taong gulang pa lamang si James, ngunit napakahusay na niyang ngumiti. Para bang likas sa kanya ang kasiyahan kahit salat sila sa buhay. Ang kanyang mata ay laging puno ng kislap, kahit na ang suot niyang damit ay may mga butas, at ang kanyang mga sapatos ay butas na rin. Sa edad niyang iyon, hindi pa niya lubos na nauunawaan ang hirap ng kanilang pamumuhay, ngunit dama niya ang pagmamahal ng kanyang ina. Si Leia, isang katulong sa malaking mansyon ng pamilyang Glyde, ay masikap at masinop. Madalas niyang isama si James sa trabaho, lalo na kung walang mag-aalaga sa bata. Minsan pinapakiusapan niya ang mga kasamahan sa mansyon na bantayan si James habang abala siya sa mga gawain. Pero sa kabila ng kanyang pagsusumikap, hindi niya maibigay ang lahat ng magagarang bagay na karaniwang natatamasa ng ibang bata. Gayunpaman, hindi ito alintana ni James. Ang lahat para sa kanya ay tila isang laro. Isang araw, sumama ulit si James sa mansyon. Sa kanyang mga mata, ang mansyon ay parang kastilyo sa isang engkanto. Napakalaki, napakagara, at punong-puno ng mga bagay na hindi niya kailanman akalaing umiiral. Ang mansyon ay pagmamay-ari ng bilyonaryong si Glyde, isang matandang lalaking kilala sa kanilang bayan bilang mabait at mapagbigay. Ang balita ay marami itong natutulungan, ngunit may ilan ding naiinggit sa kanyang tagumpay. Habang abala si Leia sa kusina, dinala ni James ang kanyang laruan, isang luma at sira-sirang truck na yari sa plastik, sa hardin. Doon niya nakilala ang mga apo ni Glyde, sina Ethan at Mia na naglalaro ng bola. Madali siyang nakipagkaibigan sa dalawa at di nagtagal. Nagtatawanan na sila habang naghahabulan. Ngunit sa gitna ng kanilang paglalaro, nadurog ang truck ni James nang aksidenteng matapakan ito ni Ethan. Hindi na napigilan ni James ang mapaiyak. Nakita ni Glyde ang pangyayari mula sa beranda ng mansyon. Sa kabila ng kanyang edad at bagamat hirap nang maglakad, bumaba siya mula sa mansyon upang lapitan ang umiiyak na bata. "Ano ang nangyari, iho?" tanong niya kay James habang nakaluhod sa harap nito. Humihikbi si James at itinuro ang durog na truck. "Sirang-sira na po ang truck ko," sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. "Wala na akong ibang laruan." Ngumiti si Glyde. May kakaibang awa at init sa kanyang mga mata. "Huwag kang mag-alala, James," sabi niya. Tumayo siya at tinapik sa balikat ang kanyang apo. "Ethan, samahan mo ako sa loob. Tila may bagay tayong dapat ibigay sa ating kaibigan." Pagbalik nila, dala ni Ethan ang isang maliit na kahon na puno ng mga bagong laruan. "Ito ang para sa iyo," sabi ni Glyde habang iniabot ang isa sa mga laruan. Isang pulang truck na mas bago at mas maganda kaysa sa dati ni James. Hindi makapaniwala si James. Napatitig siya sa laruan bago lumingon kay Glyde. "Para po sa akin ito?" "Oo naman," sagot ni Glyde. "Kahit papaano, mas masaya ang paglalaro kung buo ang laruan, hindi ba? Alagaan mo yan, ha?" Tumango si James habang hinahawakan ang truck na para bang isang kayamanan. "Salamat po, Lolo Glyde," sabi niya, gamit ang bagong tawag na tila natural lang sa kanya. Tumawa si Glyde at sinabing, "Gusto ko ang tawag mong Lolo." Mula noon, naging mas malapit si James kay Glyde. Sa kabila ng kanilang magkaibang mundo, naramdaman ni Glyde ang pagiging totoo ng bata. Walang halong ambisyon o pagkukunwari. Nakakaiba sa karamihan ng mga taong nakapaligid sa kanya. Sa kabilang banda, si James naman ay nakakita ng isang uri ng pagmamalasakit na bihira niyang maranasan mula sa iba. Ang araw na yon, ang simula ng kanilang espesyal na ugnayan. Sa sumunod na mga linggo, naging mas madalas ang pagpunta ni James sa mansyon kasama ang kanyang ina. Sa bawat araw na lumilipas, tila unti-unting nagiging bahagi na siya ng mas malaking mundo sa likod ng mataas na bakod ng mansyon. Doon sa malawak na hardin na puno ng tawanan at sigla ang oras
habang naglalaro siya kasama ang mga apo ni Clyde na sina Ethan at Mia. Nagustuhan ni Ethan at Mia ang pagiging masayahin at mapaglaro ni James. Madalas silang maghabulan sa ilalim ng lilim ng mga puno, maglaro ng taguan sa likod ng malaking fountain, at mag-ipon ng mga nahulog na dahon para gawing art projects. Kahit na si James ay wala sa parehong estado ng buhay nila, hindi ito naging hadlang upang bumuo sila ng pagkakaibigan. Isang hapon, habang naglalaro ang tatlo sa hardin, dumaan si Clyde at napansin ang ginagawa nila. "Ano ang ginagawa niyo riyan?" tanong niya habang nakangiti at tanga ng kanyang baston. "Lolo, gumagawa kami ng mga kwento gamit ang mga dahon," sagot ni Mia habang masigasig na ipinapakita ang kanyang ginupit na dahon na parang isang maliit na papel. Napansin naman ni Clyde na si James ay nakatungo at tila nag-iisip ng maigi habang hawak ang isang maliit na stick na ginamit niyang pangsulat sa lupa. Lumapit si Clyde at napansin ang mga hugis at titik na iginuhit ni James sa lupa. "Mukhang matalino ka, James," komento niya. "Marunong ka bang magsulat?" Bahagyang ngumiti si James. "Hindi pa po masyado. Tinuruan lang po ako ni Mama ng pangalan ko." Sa puntong iyon, nagkaroon ng ideya si Clyde. "Kung gusto mo, pwede kitang turuan," alok niya. Nagningning ang mga mata ni James, halatang hindi makapaniwala. "Totoo po?" "Oo naman," sagot ni Clyde. "Pero kailangan mong magpakabait at magsipag, ha?" Tumango si James ng may kasabikan. Mula noon, nagsimula ang kanilang kakaibang klase. Sa umaga, habang abala si Leia sa gawaing bahay, inilalabas ni Clyde ang mga lumang aklat at papel mula sa kanyang opisina. Tinuruan niya si James ng alpabeto at kung paano magsulat ng simpleng mga salita. Bagamat minsan ay nahihirapan ng bata, napansin ni Clyde na mabilis itong matuto. Bawat tamang sagot ni James ay may kasamang papuri mula kay Clyde, na nagbigay ng tiwala sa bata na kaya niyang matutunan ang iba pang bagay. "Ang galing mo, James," sabi ni Clyde isang araw matapos maibigay ng bata ang tamang sagot sa isang simpleng tanong sa spelling. "Alam mo, noong bata pa ako, hindi ako ganyan kabilis matuto." "Talaga po, Lolo?" tanong ni James na tila nagugulat. Tumawa si Clyde. "Oo. Alam mo ba, noong unang beses kong subukang magbasa ng aklat, nakatulog ako sa kalagitnaan nito. Sabi ng guro ko, hindi raw talaga para sa akin ang pagbabasa. Pero napatunayan kong mali siya." Nagustuhan ni James ang mga kwentong iyon. Sa tuwing magpapahinga sila mula sa pag-aaral, hindi maiwasan ni Clyde na magkwento ng mga nakakatawang karanasan niya noong bata pa siya. Kung paano siya minsang nahulog sa isang kanal habang nagbabasa ng comics sa daan. O kung paano niya sinubukan magtinda ng kakanin sa plaza, ngunit siya ang nakain ng halos lahat ng paninda. "Bakit po parang masaya ang buhay niyo noon, Lolo?" tanong ni James minsan. "Dahil natutunan kong maging masaya sa maliliit na bagay," sagot ni Clyde, "katulad ng ginagawa mo ngayon." Habang tumatagal, hindi lang si Clyde ang naging malapit kay James, kundi pati na rin ang mga apo nito. Natutuwa sina Ethan at Mia na makita si James na natututo at nagiging mas komportable sa kanilang pamilya. Kung dati ay simpleng laro lang ang kanilang ginagawa, ngayon ay sinisimulan na nilang magbahaginan ng mga ideya sa mga likhang sining o kaya naman ay magbasa ng mga kwentong pambata na hinahanap ni Clyde para sa kanila. Isang beses, habang sabay-sabay silang nagbabasa ng aklat sa beranda, biglang napansin ni Mia na may isang kulang sa kwento. "Lolo, bakit parang bitin ang ending nito?" tanong niya habang hawak ang aklat. Sagot ni Clyde. "Siguro dahil gusto nitong kayo na ang magtuloy ng kwento. Tama ba, James?" Tumango si James. "Pwede po tayong mag-isip ng sariling ending." Sa simpleng paraan na iyon, bumuo sila ng magandang samahan. Hindi lang bilang magkaibigan, kundi bilang isang pamilyang nagkakaisa sa kasiyahan at pag-aaral. Unti-unti, naging parang tunay na lolo si Clyde kay James. Sa bawat kwento,
bawat aralin, at bawat ngiti, nabuo ang isang ugnayang higit pa sa simpleng relasyon ng isang katulong at amo. Sa isang malamig na Sabado ng umaga, napansin ni Clyde ang kakaibang sigla sa mansyon. Ang mga bata, si James, Ethan at Mia, ay tila abala sa kanilang paglalaro sa hardin, habang ang ilan sa mga staff ay masayang nag-aayos ng mga bulaklak at tumutulong sa iba't ibang gawain. Ngunit napansin din ni Clyde na sa kabila ng kasiyahan, tila nagiging paulit-ulit na ang kanilang routine. Kaya't naisip niya na oras na para gumawa ng espesyal na aktibidad para sa lahat. "Leia," tawag ni Clyde habang naglalakad siya papunta sa kusina. "Sa tingin mo, hindi ba't maganda kung magdaos tayo ng picnic para sa lahat? Kailangan nating magsaya minsan, hindi ba?" Nagningning ang mata ni Leia sa tuwa. "Napakagandang ideya po iyon, Sir Clyde. Siguradong magugustuhan iyon ng mga bata." Mabilis na inorganisa ni Clyde ang lahat. Nagpatawag siya ng meeting sa mga staff ng mansyon at ipinaliwanag ang kanyang plano. "Gusto ko na masaya ang lahat bukas. Magdala kayo ng inyong mga pamilya kung nais ninyo. Maghanda tayo ng masasarap na pagkain. At higit sa lahat, huwag kalimutang magsaya." Kinabukasan, nagtungo ang lahat sa isang malawak na damuhan sa tabi ng isang ilog. Ilang kilometro ang layo mula sa mansyon. Ang lugar ay punong-puno ng mga puno at bulaklak, perpekto para sa isang picnic. Ang bawat isa ay may kanya-kanyang dala, basket ng pagkain, mga banig, at ilang laruan para sa mga bata. Si Clyde, na bihirang makitang ganito kasigla, ay tila mas masigla pa sa lahat habang pinapansin ang bawat detalye ng okasyon. Habang masaya ang lahat sa pag-aayos, napansin ni Clyde ang sapatos ni James. Ito'y sira-sira na. Ang mga dulo ay halos bukas na at tila hirap na hirap si James sa bawat hakbang. "James, bakit hindi mo sinabi na kailangan mo ng bagong sapatos?" Tanong ni Clyde, bahagyang nakakunot ang noo, ngunit may halong malasakit. Ngumiti lamang si James. "Ayos lang po ito, Lolo. Kayang-kaya pa naman po." Umiling si Clyde. "Hindi dapat ganyan ang iniisip mo, iho. Tara, sumama ka sa akin." Hinila ni Clyde si James patungo sa kanyang kotse. Nagulat si James nang sila'y nagtungo sa bayan, kung saan dinala siya ni Clyde sa isang tindahan ng sapatos. "Piliin mo ang gusto mo," sabi ni Clyde habang pinagmamasdan si James na parang naguguluhan sa dami ng pagpipilian. Sa huli, pinili ni James ang isang pares ng simpleng sapatos na kulay puti. "Ito na po siguro ang pinakamaganda," sabi niya nang may malaking ngiti. Pagbalik sa picnic site, proud na proud si James sa kanyang bagong sapatos. "Tingnan niyo po, Ethan. Mia, may bago akong sapatos." Sigawan at tuksuhan ang sumunod, ngunit halatang masaya ang lahat para kay James. Matapos ang masarap na tanghalian, naupo si Clyde sa gitna ng damuhan at tinawag ang mga bata. "Halina kayo rito," sabi niya, tangan ang isang chessboard. "Ngayong araw, tuturuan ko kayong maglaro ng chess." Bagamat tila isang seryosong laro, naging masaya ang pagtuturo ni Clyde. Ang bawat galaw ng chess piece ay may kasamang kwento mula sa kanyang kabataan. "Alam niyo ba, noong bata pa ako, ang turing ko sa rook ay parang sundalong protektor. Kaya kapag ginagamit ko ito, iniisip ko na kailangan ko itong protektahan," paliwanag niya. Tumatawa ang mga bata sa kanyang mga kwento, ngunit natututo rin sila sa bawat galaw na kanyang itinuturo. Nang matapos ang laro, si Ethan ay nagwagi laban kay Mia, habang si James naman ay natuwa kahit na natalo siya kay Clyde. "Okay lang po," sabi niya habang kinakamot ang ulo. "Baka sa susunod, manalo na ako." Sa buong araw, puno ng tawanan at kasiyahan ang paligid. Ang mga staff ng mansyon ay tila nakalimot sa kanilang mga trabaho, naglalaro ng frisbee at tumutulong sa mga bata sa paggawa ng mga sandcastle malapit sa ilog. Si Leia naman ay abala sa pag-aasikaso ng pagkain, ngunit hindi maikakaila
ang kanyang ngiti habang pinagmamasdan ang kanyang anak na si James na masayang masaya sa piling ng mga bagong kaibigan at ni Clyde. Bago matapos ang araw, tumayo si Clyde at nagsalita sa harap ng lahat. Salamat sa inyo, lalo na sa mga staff ng mansyon, sa pagdala ng inyong pamilya. Hindi lamang ito tungkol sa trabaho o responsibilidad. Kayo ang dahilan kung bakit masaya ang tahanang ito. Sa huling pagkakataon, nagtawanan ng lahat at nagsalo-salo ng huling hapunan sa ilalim ng papalubog na araw. Sa araw na iyon, naramdaman ng lahat ang tunay na diwa ng pagiging isang pamilya. Si James, sa kabila ng simpleng buhay na mayroon siya, ay naging bahagi ng isang mas malaking mundo kung saan naramdaman niya ang pagmamalasakit at pagmamahal ng iba. Lumipas ang ilang linggo mula sa masayang piknik na inorganisa ni Clyde at tila ang kasiyahan ay patuloy na nararamdaman sa buong mansyon. Ngunit sa kabila ng mga ngiti at tawanan, isang masalimuot na senaryo ang palihim na sumilay sa tahanan. Ang asawa ni Clyde, si Margarita, ay biglang nagkasakit. Sa simula, inakala ng lahat na simpleng lagnat lamang ito. Ngunit nang tumagal, hindi na ito bumuti. Kinailangan niyang manatili sa kanilang silid upang magpahinga at ang pag-aalaga sa kanya ay ibinuhos ni Clyde. Isang gabi, habang naglalaro si James kasama sina Ethan at Mia, narinig nila ang mga mahihinang pag-uusap mula sa mga staff. Malala na raw si Doña Margarita, bulong ng isang katulong. Laging kasama ni Don Clyde sa kwarto, mukhang hindi na siya makakabuti. Ang balitang iyon ay tila yumanig kay James, bagamat hindi niya lubos na nauunawaan ang bigat ng sitwasyon. Si Doña Margarita po ba ay magiging okay? Tanong niya kay Leia nang sila'y magkasabay na kumakain ng hapunan. Gawin na lang natin ang makakaya natin para magdasal, anak. Sagot ni Leia habang hinahaplos ang buhok ni James. Kinabukasan, bumungad sa mansyon ang masamang balita. Si Margarita ay pumanaw na noong madaling araw. Ang katahimikan ay bumalot sa buong bahay, kahit ang mga bata ay hindi makahanap ng mga salitang sasabihin. Si Clyde, ang dati palaging masayahin at palakaibigan, ay biglang naging tila ibang tao. Hindi siya nagpakita sa kahit kanino. Nagkulong siya sa kanyang silid, hindi tumatanggap ng bisita, at tanging si Leia lamang ang pinayagan niyang magdala ng pagkain. Sa loob ng mga araw na iyon, naramdaman ni James at ng mga apo ni Clyde ang bigat ng sitwasyon. Hindi na nila naririnig ang nakakatawang kwento ni Clyde, ni hindi na nila nakikita ang kanyang ngiti. Si James, bagamat bata pa, ay naisipang gumawa ng paraan upang kahit papaano'y maibalik ang saya sa matandang itinuturing niyang parang lolo. Ethan, Mia, tawag niya sa dalawa habang hawak ang isang piraso ng makulay na papel. Gagawa ako ng card para kay Lolo Clyde. Gusto ko siyang mapasaya. Nakangiti si Mia. Oo nga, maganda yan. Mag-drawing tayo ng mga bagay na magpapangiti sa kanya. Nagsimula silang magguhit ng mga bulaklak, araw, at masayang eksena mula sa piknik na kamakailan lang nilang ginawa. Si James naman ay sumulat ng isang simpleng mensahe sa gitna ng card. Smile, Grandpa Clyde. Bagamat hindi pa perpekto ang kanyang sulat, ginawa niya ito ng buong puso. Kinabukasan, nagpasya si James na iabot ang card kay Clyde. Nang makarating siya sa harap ng silid nito, bahagya siyang nag-alinlangan. Ngunit nang makita niya ang card sa kanyang kamay, napalitan ng tapang ang kanyang kaba. Maingat siyang kumatok sa pinto. Lolo Clyde, nandito po ako. Sa loob ng ilang segundo ay walang sumagot, ngunit kalaunan ay narinig niya ang mabagal na hakbang papalapit sa pinto. Nang bumukas ito, bumungad ang mukha ni Clyde, halatang pagod at may lungkot na hindi maitatago. Ngunit nang makita niya si James at ang hawak nitong card, bahagyang lumiwanag ang kanyang mga mata. Ano yan, James? Tanong niya, bahagyang yumuko upang tingnan ang card. Ito po para sa inyo, sagot ni James habang iniabot ang makulay na papel. Gusto ko lang pong magpasalamat sa lahat ng ginawa niyo para sa amin.
At gusto ko rin pong sabihin na sana ngumiti pa rin kayo. Dahan-dahang kinuha ni Clyde ang card at binasa ang mga nakasulat dito. Ilang sandali siyang nanatili sa katahimikan, ngunit sa huli, isang mahinang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Salamat, James," sabi niya habang hinahaplos ang ulo ng bata. "Hindi mo alam kung gaano kahalaga ito sa akin." Bagamat hindi pa handa si Clyde na harapin ang lahat, ang simpleng kilos ni James ay nagbigay ng maliit na liwanag sa kanyang pusong balot ng lungkot. Sa unang pagkakataon mula nang pumanaw si Margarita, naramdaman ni Clyde na may mga taong nagmamalasakit sa kanya. At sa simpleng card na iyon, nagsimula ang unti-unting pagbabalik ng dating masayahing Don Clyde. Sa paglipas ng mga araw, nanatiling tahimik ang mansyon. Ang kalungkutan ay tila naging pangalawang anino ng bawat isa sa loob, lalo na kay Clyde. Hindi niya magawang bumalik sa dati niyang gawi, ang pagbibigay ng oras sa mga bata, pakikipag-usap sa mga staff, o kahit ang simpleng paglalakad-lakad sa hardin na dati niyang kinasanayan. Nagkulong siya sa kanyang silid, malayo sa lahat, at tanging ang mga alaala ng kanyang yumaong asawang si Margarita ang kanyang kasalo. Nang mapansin ni Leia ang kalagayan ni Clyde, nagdesisyon siyang gumawa ng paraan upang kahit paano'y mabawasan ang bigat ng pinagdaraanan nito. Isang umaga, pumunta siya sa kusina at naghanda ng paboritong almusal ni Clyde. Isang tasa ng mainit na kape, pandesal, at isang maliit na piraso ng ensaymada. Maingat niyang inilagay ito sa tray at nagpunta sa silid ni Clyde. Pagkatok niya sa pinto, saglit itong hindi sumagot. Ngunit sa kalaunan, narinig niya ang mabagal na hakbang ng matanda papalapit. Nang bumukas ang pinto, nakita niya ang pagod at lungkot sa mukha ni Clyde, ngunit hindi ito nagpatinag kay Leia. "Sir, alam kong mahirap ang pinagdaraanan ninyo, pero kailangan niyo pa rin pong kumain," malumanay niyang sabi. "Nandito lang po kami ni James kung kailangan ninyo ng makakausap." Bahagyang tumango si Clyde at kinuha ang tray. "Salamat, Leia," sagot niya ng mahina. Simula noon, araw-araw nang dinalhan ni Leia si Clyde ng pagkain at kape. Madalas niyang binabalikan ang mga simpleng bagay na gustong-gusto ni Clyde. Mga lutong bahay na pagkain, pati na rin ang kanyang paboritong prutas na mangga. "Wala pong masama kung magbigay kayo ng oras sa sarili niyo," sabi ni Leia minsan. "Alam kong hindi madali, pero mahalaga pa rin kayong nandito para sa lahat ng nagmamahal sa inyo." Samantala, si James ay hindi rin nagpahuli sa pagpapakita ng suporta. Sa tuwing natutulog ang kanyang ina, binubuksan niya ang kanyang maliit na kahon ng mga krayola at papel. Sa kanyang murang isipan, naisip niya na baka makatulong kay Clyde kung maipaalala ang masasayang araw kasama si Margarita. Isang gabi, matapos ang ilang araw na pagdodrawing, ipinakita ni James ang natapos niyang likha sa kanyang ina. "Wow, ang ganda, anak," sabi ni Leia habang pinagmamasdan ang larawan. Ipinakita ni James ang kanyang ginuhit, si Clyde at si Margarita, maghahawak kamay, nakangiti habang nasa hardin ng mansyon. Sa likod nila ay mga bulaklak at malalaking puno na madalas nilang tambayan. "Sa tingin mo po, magugustuhan ito ni Lolo Clyde?" tanong niya. "Siguradong magugustuhan niya," sagot ni Leia habang hinaplos ang ulo ng anak. Kinabukasan, sinamahan ni Leia si James upang ibigay ang larawan kay Clyde. Nang buksan ng matanda ang pinto, naroon si James na may malaking ngiti at hawak ang kanyang ginuhit. "Lolo Clyde, ginawa ko po ito para sa inyo," niya, "para maalala niyo po si Lola Margarita at ang masasayang araw niyo." Kinuha ni Clyde ang larawan at tahimik na pinagmasdan ito. Sa mga linya at kulay ng larawan, nakita niya ang kislap ng mga alaala, ang simpleng kasiyahan nila ni Margarita sa hardin, ang mga tawanan, at ang pagmamahal na kanilang pinagsaluhan. Hindi napigilan ni Clyde ang mapaluha, ngunit kasabay nito ay isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. "Salamat, James," sabi niya habang inilalagay ang kamay sa balikat ng bata. "Napakagaling mong bata." Mula noon,
unti-unti nang bumalik ang liwanag sa mansyon. Nagsimulang ngumiti muli si Glade, kahit papaano, sa bawat bisita ni Leia at James. Kahit hindi pa siya ganap na bumabalik sa dati, naramdaman ng lahat na ang suporta ng mag-ina ay nagbigay ng maliit ngunit mahalagang lakas kay Glade na harapin ang kanyang lungkot. Sa tuwing dumarating si Leia na may dalang pagkain o si James na may simpleng kwento o bagong guhit, tila nabubuhay muli ang puso ni Glade. Ang kanilang pagmamalasakit ay nagsilbing paalala na hindi siya nag-iisa at na sa kabila ng pagkawala, may mga taong handang magpaalala ng pagmamahal at kasiyahan. Sa paglipas ng mga buwan, unti-unti nang bumalik si Glade sa kanyang dating gawi. Bagamat hindi maitatangging nananatili pa rin ang lungkot sa kanyang puso, naging inspirasyon niya ang pagmamahal na ipinakita ni Leia at James upang magpatuloy. Ang dati madilim at tahimik na silid ni Glade ay muling nagkaroon ng liwanag sa anyo ng mas maraming mga bisita, tawanan ng mga bata, at ang muling pag-aayos ng kanyang mga gawaing pangnegosyo. Isang umaga, nagpatawag si Glade ng pulong sa kanyang opisina. Dumalo ang mga pangunahing tagapamahala ng kanyang mga kumpanya, pati na rin ang ilan sa mga staff ng mansyon. Suot ang kanyang paboritong asul na suit, bumungad si Glade sa grupo ng may tiwala sa sarili. Alam kong mahirap ang mga nakaraang buwan para sa ating lahat, panimula niya. Ngunit oras na para magpatuloy. Kailangan nating tiyaking mananatili tayong makabuluhan, hindi lamang para sa ating kumpanya, kundi para rin sa mga nangangailangan. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang nagbigay ng sigla sa kanyang mga tauhan, kundi pati na rin kay Leia, na nanonood mula sa gilid habang inaasikaso si James. Muling naging abala si Glade sa kanyang negosyo. Madalas siyang makitang nagbabasa ng mga ulat at dumadalo sa mga pulong. Ngunit sa kabila ng kanyang pagiging abala, hindi niya kinalimutan ang oras para sa mga bata, lalo na kay James. James, halika rito. Tawag ni Glade isang hapon habang nagbabasa siya ng isang listahan ng mga proyekto para sa kanilang kumpanya. Lumapit si James, tanga ng isang laruan na gawa sa kahoy. Mayroon akong isang mahalagang gawain para sa iyo, sabi ni Glade nang may ngiti. Ano po iyon, Lolo Glide? Tanong ni James, halatang sabik na sabik. Mayroon tayong gaganaping charity event sa susunod na linggo. Gusto ko na ikaw ang maging special guest ko, sabi ni Glide. Makikita mo ang maraming bata na nangangailangan ng tulong at gusto kong malaman nila na tulad mo may pag-asa para sa lahat. Nagliwanag ang mukha ni James. Talaga po, gusto ko pong tumulong. Sa araw ng charity event, pinuno ng mga ngiti at sigawan ang isang malaking pavilion sa bayan. Mga bata mula sa iba't ibang komunidad ang dumalo. Karamihan ay mga ulila o galing sa mahihirap na pamilya. Pinangunahan ni Glade ang pamimigay ng mga gamit pang-eskwela, laruan at pagkain. Habang abala siya sa pakikipag-usap sa mga magulang at guro, nasa tabi naman niya si James, tumutulong sa pamimigay ng mga laruan sa mga kapwa bata. Ang dami nilang kailangan, Lolo Glide, sabi ni James habang pinagmamasdan ang mga batang masayang-masaya sa mga natanggap. Nakakatuwang makatulong sa kanila. Yan ang mahalaga, James, sagot ni Glade habang tinatapik ang balikat ng bata. Ang makita silang masaya, mas mahalaga yon kaysa sa anumang tagumpay na meron tayo. Sa parehong araw, nagdaos si Glide ng isang munting programa kung saan ginawaran niya si James ng isang espesyal na parangal bilang pinakabatang inspirasyon. Tumayo si James sa harap ng maraming tao. Hawak ang isang maliit na plaque na may pangalan niya. Maraming salamat po, sabi niya. Halatang nahihiya ngunit masaya. Lagi po akong magpapasalamat kay Lolo Glide dahil tinuruan niya po akong magbasa, magsulat at tumulong sa iba. Ang masigabong palakpakan mula sa mga tao ay nagsilbing pahiwatig ng tagumpay ng event. Nang matapos ang programa, napansin ni James ang ngiti sa mukha ni Glade. Isang ngiti na matagal na niyang hindi nakita. Sa araw na yon, naramdaman ulit ni James na parang pamilya niya si Glide. Hindi na lamang ito isang mayamang matanda
na tumutulong sa kanya. Ito'y naging tunay na lolo na gumagabay sa kanyang paglaki. Sa pag-uwi nila sa mansyon, nakangiti si Clyde habang minamasdan ang tanawin mula sa bintana ng kotse. "James," wika niya, "mas marami pa tayong gagawing magkasama. Ang mahalaga, magpatuloy tayo sa pagbibigay ng pag-asa sa iba." "Handa po akong tumulong, lolo," sagot ni James, nakatingin sa matanda ng may paghanga. Ang muling pagbabalik ng sigla ni Clyde ay hindi lamang naramdaman sa mansyon, kundi pati na rin sa mga tao sa paligid niya. Ang kanyang muling pagtutok sa negosyo, ang kanyang kawanggawa, at ang oras na binibigay niya sa mga bata ay nagsilbing inspirasyon para sa lahat. At sa bawat araw na lumilipas, mas lalong lumalim ang ugnayan nila ni James. Isang ugnayang itinuring nilang parehong pamilya. Isang maaliwalas na umaga, naganap ang isang business meeting sa mansyon ni Clyde. Nagtipon ang ilan sa pinakamahahalagang negosyante at mga tagapamahala upang talakayin ang paparating na mga proyekto ng kumpanya. Isa sa mga imbitado ay si Rosa, isang consultant mula sa isang kilalang marketing firm. Sa edad na 30 taon, si Rosa ay maganda, mahinhinang kilos at likas na palakaibigan. Ang kanyang presensya ay agad na nagdala ng kakaibang liwanag sa silid. Habang abala ang lahat sa usapan tungkol sa negosyo, napansin ni Clyde ang galing ni Rosa sa pagpapaliwanag ng kanyang mga ideya. Siya ay maingat magsalita at tila alam niya kung paano kunin ang atensyon ng bawat tao sa silid. Ngunit ang higit na tumatak kay Clyde ay ang kanyang mapagbirong personalidad. Sa tuwing mayroong seryosong bahagi ng talakayan, si Rosa ay nagbabatid ng mga mahihinang biro na nagpapanatili ng kasiyahan sa grupo. Matapos ang pulong, si Rosa ay hindi agad umalis. Naglakad-lakad siya sa mansyon, tila interesado sa kagandahan nito. Nagkataon naman na si Clyde ay nasa veranda. Minamasdan ang hardin kung saan naglalaro sina James, Ethan at Mia. "Ang ganda po ng mansyon ninyo, Sir Clyde," sabi ni Rosa habang papalapit. Ang kanyang tinig ay malumanay at ang kanyang ngiti ay tila puno ng paghanga. "Salamat," sagot ni Clyde na hindi maikubli ang bahagyang pagkamangha sa presensya ng babae. Napakarami ng taon ang itinagal nito. Ang mansyong ito ay saksi sa maraming alaala ng aking pamilya. Napakaswerte nila, ani Rosa, habang pinagmamasdan ang paligid. Hindi lamang ito isang mansyon, tila isang tahanan na puno ng pagmamahal. Ang kanilang simpleng pag-uusap ay nauwi sa mahaba-habang kwentuhan. Naging interesado si Rosa sa mga kwento ni Clyde tungkol sa kanyang negosyo at sa kanyang buhay. Sa bawat kwento ni Clyde, tila totoo ang pakikinig ni Rosa, habang paminsan-minsan ay nagbibigay siya ng papuri o biro upang pasayahin ang matanda. "Sa dami po ng naabot ninyo, paano ninyo napapanatili ang pagiging mapagpakumbaba?" tanong ni Rosa habang may bahagyang pilyang ngiti. "Kung ako siguro ang nasa inyong katayuan, baka hindi ko na alam ang gagawin." Tumawa si Clyde sa biro ni Rosa. At sa unang pagkakataon mula nang pumanaw si Margarita, naramdaman niya ang gaan ng pakikipag-usap sa ibang tao. "Rosa, ang sikreto ay ang pagpapahalaga sa mga simpleng bagay, tulad ng mga sandaling ganito, ang masayang kwentuhan at pagtawa." Sa sumunod na mga araw, naging madalas ang pagpapakita ni Rosa sa mga proyekto ni Clyde. Lagi siyang nakikilahok sa mga pulong at nagiging sentro ng atensyon dahil sa kanyang makulay na personalidad. Sa tuwing nagkikita sila ni Clyde, nagiging mas palakaibigan siya at hindi niya maiwasang magbitaw ng mga komento na nagbubunsod ng pagtawa ng matanda. Sa likod ng lahat ng ito, napansin din ng ilan sa mga staff ang kakaibang interes ni Rosa. Hindi maitatanggi ang paraan ng kanyang pakikitungo kay Clyde. Palaging may galak, ngunit tila may bahagyang motibo sa likod ng bawat ngiti. Mukhang espesyal ang trato ni Ma'am Rosa kay Don Clyde, bulong ng isang katulong kay Leia. Bagamat hindi pa ganap na nauunawaan ang motibo ni Rosa,
nagiging halata na si Clyde ay naaakit sa kanya. Ang kanyang mga biro at kwento ay nagdadala ng ligaya sa puso ng matanda na tila nakakahanap muli ng bagong sigla sa kanyang piling. Ngunit sa likod ng lahat ng ngiti ni Rosa, may bakas ng layunin na hindi madaling mabatid ng iba. Sa mga mata ni James, si Rosa ay isa lamang bagong muka sa mansyon. Ngunit ramdam niya ang paglabas-masok nito at ang kakaibang atensyong natatanggap mula kay Clyde. Sa kabila ng kasiyahang hatid ng mga biruan at tawanan, nagkaroon ng tanong sa isip ng bata. Sino nga ba si Rosa? At ano ang tunay niyang layunin sa buhay ng kanilang lolo Clyde? Habang lumilipas ang mga linggo, lalong nagiging malapit si Rosa kay Clyde. Madalas siyang makita sa mansyon, nagdadala ng mga paboritong pagkain ng matanda o kaya naman ay nakikipag-usap sa kanya tungkol sa negosyo at mga proyekto. Si Clyde, na tila muling nagkakaroon ng bagong sigla, ay nasisiyahan sa presensya ni Rosa. Sa kanyang mga biro at kwento, naramdaman ni Clyde na may bagong liwanag na dumating sa kanyang buhay. Sa kabila ng masayang pag-uusap at tawanan, napansin ni Leia ang kakaibang kilos ni Rosa. Mukhang napakabait ni Ma'am Rosa, komento ng isa sa mga katulong sa kusina. Palaging nandyan para kay Sir Clyde. Ngunit si Leia, na sanay magmasid sa ugali ng mga tao, ay hindi ganap na kumbinsido. Napansin niya ang maliliit na bagay, kung paanong si Rosa ay laging nasa tamang lugar sa tamang oras, o kung paano siya tila masyadong interesado sa mga desisyon ni Clyde, lalo na kapag may kinalaman sa kanyang kayamanan. Kapag may mga pag-uusap tungkol sa pamilya ni Clyde, agad na iniiwas ni Rosa ang usapan at ibinabalik ang atensyon sa mga plano ng matanda. Isang araw, habang abala si Leia sa pag-aasikaso ng hardin, nilapitan siya ni Rosa. "Leia, ang ganda ng hardin na ito. Ikaw ba ang nag-aalaga?" Tanong nito nang may matamis na ngiti. "Opo, Ma'am Rosa," sagot ni Leia, bagamat may bahagyang pag-aalangan. "Matagal na po akong tumutulong dito sa mansyon." "Talaga? Mukhang napakaganda ng trabaho mo," ani Rosa. "Napakaswerte ni Clyde na may katulad mo." Bigla niyang idinagdag, "Alam mo Leia, gusto ko rin sanang mas makilala ka. Palagi kang nababanggit ni Clyde sa mga kwento niya." Nagulat si Leia sa biglang interes ni Rosa. Hindi niya ito pinahalata, ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang may halong layunin ang pakikipagkaibigan nito. Gayunpaman, nagpasya siyang sumabay sa daloy, umaasang maunawaan ang tunay na pakay ng babae. "Salamat po, Ma'am Rosa. Mabait po talaga si Sir Clyde at gusto po naming lahat dito na mas maging masaya siya." "Ganyan dapat," sagot ni Rosa, na may bahagyang ngiti ngunit may kalalimang hindi mawari ni Leia. "Sa tingin ko, kailangan ni Clyde ng mas maraming tao na handang magmalasakit sa kanya." Habang nagiging mas malapit si Rosa kay Leia, napansin ni James ang kakaibang ugali ng babae. Sa tuwing may usapan tungkol sa pamilya ni Clyde, laging nagbabago ang tono ni Rosa. Isang beses, habang kumakain sila ng tanghalian sa mansyon, nabanggit ni Ethan ang tungkol sa mga anak ni Clyde na nasa ibang bansa. "Lolo, kailan po uli pupunta si na Papa dito?" tanong ni Ethan. Bago pa man makasagot si Clyde, mabilis na nagsingit si Rosa. "Alam niyo, Ethan, sigurado akong napakagaling ng papa mo. Pero Lolo Clyde, mas importante sigurong mag-focus muna kayo sa mga bagay na narito, hindi ba?" Nagtaas ng kilay si James habang pinapanood ang mabilis na pag-iwas ni Rosa sa usapan tungkol sa pamilya ni Clyde. Napansin din niyang tila laging nagmamadali ang babae kapag tinatalakay ang mga ito, na para bang ayaw niyang masyadong pag-usapan ang koneksyon ng matanda sa kanyang mga anak at apo. Hindi ito nakaligtas kay Leia. "Napapansin mo ba, James?" tanong niya habang sila'y nasa kusina. Parang masyadong nakatuon ang pansin ni Ma'am Rosa kay Sir Clyde. "Opo, Mama," sagot ni James habang inaalala ang mga kakaibang kilos ni Rosa. Parang ayaw niya pong pinag-uusapan yung pamilya ni Lolo Clyde. "Bakit kaya?" "Hindi natin alam, anak," sagot ni Leia. Ngunit nararamdaman na niyang
may kailangan silang bantayan. Habang mas lumalapit si Rosa kay Glide, lalong lumalaki ang pag-aalinlangan ni Leia at ni James tungkol sa tunay nitong layunin. Ngunit sa ngayon, nanatiling masaya si Glide sa presensya ni Rosa. Walang kaalam-alam sa mga hinalang na buo sa paligid niya. Isang gabi, habang tahimik na naglalaro si James sa beranda ng mansyon, napansin niyang naglalakad si Rosa papunta sa hardin. Nakasuot ito ng simpleng damit, ngunit ang kanyang kilos ay tila balisa. Hindi mapigilan ni James ang maging curious, lalo na't bihira niyang makita si Rosa ng ganoon. Sa halip na bumalik sa loob, sinundan niya ito, maingat na nagtatago sa likod ng mga puno at halaman. Tumigil si Rosa sa isang sulok ng hardin, malayo sa kabahayan. Mula roon, inilabas niya ang kanyang telepono at nagsimulang magsalita. Mabilis na naisip ni James na tumigil at makinig. Sa murang edad niya, alam niyang may kakaiba sa mga kilos ni Rosa at naramdaman niyang mahalagang malaman kung ano ang ginagawa nito. "Huwag kang mag-alala," maririnig niyang sabi ni Rosa sa kausap niya sa telepono. "Malapit na akong makuha ang tiwala niya ng tuluyan. Kapag nangyari iyon, wala nang makakahadlang sa atin." Tumahimik si James habang pinipilit intindihin ang usapan. Sinundan ito ng mas mababang tono ng boses ni Rosa. Ngunit narinig pa rin niya ang ilang mahalagang linya. "Oo, gusto ko lang siguraduhin na kapag nakuha ko ang kontrol sa kayamanan niya, wala nang ibang makikialam. Walang dapat makaalam tungkol dito." Halos mabitiwan ni James ang hawak niyang laruan. Hindi niya lubos na maunawaan ang lahat ng narinig, ngunit alam niyang may masama sa mga sinasabi ni Rosa. Puno ng kaba, bumalik siya sa mansyon at hinanap ang kanyang ina. "Mama!" Bulong niya habang hinahatak si Leia palayo sa kusina. "May narinig po ako kay Ma'am Rosa." Nagulat si Leia sa biglaang kilos ni James, ngunit nakita niya ang takot sa mga mata ng bata. "Ano bang nangyari, James?" tanong niya. Bahagyang yumuko upang marinig ng maayos ang anak. "Ibig daw pong kontrolin ni Ma'am Rosa ang kayamanan ni Lolo Glide," sabi ni James, halos pabulong. "May kausap po siya sa telepono. Sabi niya po, malapit na raw siyang magtiwala si Lolo sa kanya." Nanlaki ang mata ni Leia sa narinig. Bagamat may mga hinala na siya noon pa, ang narinig mula kay James ay tila nagpapatibay sa kanyang agam-agam. "James, sigurado ka ba sa narinig mo?" tanong niya, habang marahang hinahaplos ang balikat ng anak upang pakalmahin ito. "Opo, Mama. Narinig ko po talaga," sagot ni James, halatang hindi pa rin nawawala ang kaba. Huminga ng malalim si Leia. Alam niyang hindi niya maaaring ipagwalang bahala ang sinabi ni James, ngunit alam din niyang delikado kung basta-basta silang kikilos. "James, makinig ka sa akin," sabi niya. Tinig niya'y malumanay ngunit seryoso. "Huwag na huwag mong sasabihin sa iba ang narinig mo, kahit kay Lolo Glide o kina Ethan at Mia. Hindi pa natin alam ang lahat ng detalye at baka mapahamak tayo." "Ano po ang gagawin natin, Mama?" tanong ni James, naguguluhan sa sitwasyon. "Magmasid tayo," sagot ni Leia. "Manatili kang tahimik, pero obserbahan mo ang mga kilos ni Ma'am Rosa. Kapag may nakita kang kakaiba, sabihin mo agad sa akin. Huwag kang magpapahalata." Tumango si James, bagamat halatang natatakot pa rin. "Opo, Mama. Mag-iingat po ako." Simula noon, naging mas maingat si James sa kanyang kilos. Pinapanood niya si Rosa sa tuwing dumadalaw ito sa mansyon. Napansin niyang laging masayahin at malambing ito kapag kasama si Glide. Ngunit nagiging seryoso at tila nagmamadali sa tuwing nawawala sa eksena ang matanda. Hindi rin maikakaila ni James na madalas iniiwas ni Rosa ang usapan kapag napupunta sa pamilya ni Glide, lalo na kapag tinatanong tungkol sa mga anak o apo ng matanda. Si Leia naman ay patuloy sa pagganap ng kanyang mga tungkulin bilang kasambahay, ngunit hindi nawala ang kanyang pagbabantay kay Rosa. Sa tuwing may pagkakataon, binabantayan niya ang kilos ng babae
at sinisiguradong ligtas si Glide. Hindi niya maikubli ang takot sa posibilidad na may masamang mangyari sa matanda, ngunit pilit niyang pinapanatili ang kalmado upang hindi mahalata ang kanyang pag-aalala. Habang patuloy ang pagmamasid ni James at Leah, lalong tumitibay ang kanilang hinala na may masamang balak si Rosa. Gayunpaman, wala pa rin silang sapat na ebidensya upang masabi ito kay Glide. Sa ngayon, ang tanging magagawa nila ay maghintay at maging handa sa kung anumang maaaring mangyari. Ang tahimik na tensyon sa mansyon ay lalong lumalalim, habang ang tila perpektong imahe ni Rosa ay unti-unting nasisira sa mata ni na James at Leah. Isang hapon, habang abala si James sa paglalaro sa likod ng mansyon, napansin niyang muli si Rosa na naglalakad patungo sa hardin. Sa halip na magpatuloy sa paglalaro, sinundan niya ito ng tahimik, maingat na nagtatago sa likod ng mga halaman. Hindi nawala sa kanyang isipan ang narinig niyang pag-uusap ni Rosa sa telepono noong nakaraan, kaya't mas naging mapanuri siya sa bawat galaw nito. Nang makarating si Rosa sa isang liblib na bahagi ng hardin, muli nitong inilabas ang telepono. Naghahanap ng mas maayos na pwesto si James upang marinig ang sasabihin ni Rosa. Sa pagkakataong ito, mas naging malinaw ang usapan. Siguraduhin mong handa na ang lahat, maririnig mula kay Rosa. Inihanda ko na ang spaghetti at sisiguraduhin kong ito ang kakainin niya bukas sa hapunan. Hindi siya maghihinala dahil ako mismo ang maghahain. Nanlaki ang mata ni James sa narinig. Parang nanlamig ang kanyang katawan habang iniisip ang masamang balak ni Rosa. Lasunin si Lolo Glide? Bulong niya sa sarili. Halos mahulog siya mula sa kanyang pinagtataguan, ngunit agad niyang kinontrol ang sarili at umalis ng tahimik. Pagkarating sa kusina, agad niyang hinanap ang kanyang ina. "Mama! Mama!" Bulong niya habang hinihila si Leah papasok sa isang tahimik na sulok. Halatang kabado ang bata, at sa sandaling iyon, naramdaman ni Leah na may seryosong bagay na gustong sabihin si James. "Ano na naman ito, James?" Tanong ni Leah, nag-aalala sa takot na nakikita sa mukha ng anak. "Narinig ko po si Ma'am Rosa," sagot ni James, halos humihingal. Plano po niyang lasunin si Lolo Glide. Gagamitin po niya ang spaghetti na inihanda niya. Nagulat si Leah sa sinabi ni James. Kahit may hinala na siya kay Rosa, hindi niya akalaing aabot ito sa ganitong antas. "Sigurado ka ba, anak?" Tanong niya, bagamat halatang naalarma na rin siya. "Opo, Mama. Narinig ko po mismo," sagot ni James, pilit na pinapakalma ang sarili. "Kailangan po nating gawin ang paraan bago mangyari ito." Huminga na ang malalim si Leah. Sinusubukang kontrolin ang kanyang takot. Alam niyang hindi sila maaaring kumilos ng basta-basta dahil baka mapahamak sila. Kailangan nilang magplano ng maayos. "Makinig ka sa akin, James," sabi niya. Hawak ang balikat ng anak. "Hindi tayo pwedeng magpadalos-dalos. Kung magkamali tayo, baka hindi tayo paniwalaan ni Lolo Glide. Kailangang maingat tayo." "Ano po ang gagawin natin, Mama?" Tanong ni James, halatang sabik na sa sagot. "Una, bantayan natin si Ma'am Rosa. Kung ano man ang gagawin niya bukas, kailangang makasigurado tayong hindi mapapahamak si Lolo Glide," sagot ni Leah. "At kung hindi natin mapigilan ang plano niya bago mangyari ito, kailangan nating gumawa ng paraan na hindi niya magawang kainin ang spaghetti." Tahimik na tumango si James. "Mag-iingat po ako, Mama. Hindi ko po hahayaang may mangyari kay Lolo Glide." Simula noong gabing iyon, sinimulan ni Leah at James ang kanilang masusing pagbabantay kay Rosa. Pinanood nila ang bawat galaw nito, lalo na sa kusina. Napansin nilang abala si Rosa sa paghahanda ng pagkain, ngunit halatang maingat itong hindi nagpapahalata. Sa mga oras na yon, naging mas determinado si Leah na protektahan si Glide sa anumang kapahamakan. Sa sumunod na araw, habang abala ang buong mansyon sa kanilang mga gawain, sinigurado ni Leah at James na hindi nila mawawala sa paningin si Rosa. Alam nilang malapit nang maganap ang plano nito,
at handa silang gawin ang lahat para pigilan ito. Ngunit sa kanilang puso, nananatili ang kaba. Paano kung hindi sila umabot sa oras? Paano kung magtagumpay si Rosa sa kanyang balak? Ang mga tanong na ito ay nagbigay ng bigat sa kanilang bawat hakbang, ngunit hindi nila inalis sa isipang kailangan nilang protektahan ang taong itinuring na pamilya. Dumating ang gabi ng hapunan at ang buong mansyon ay tila tahimik ngunit puno ng tensyon para kina Leia at James. Sa buong araw, sinigurado ni Rosa na abala ang lahat sa kanilang gawain. Siya mismo ang nagluto ng spaghetti na ihahain para kay Glade at siniguradong ito ang magiging espesyal na pagkain ng gabi. Si James, sa kabila ng kanyang murang edad, ay hindi maikubli ang kaba sa kanyang muka habang nakaupo sa mesa. Katabi niya si Leia, na pilit ding pinapanatili ang kalmado upang hindi mahalata ni Rosa ang kanilang plano. Samantala, si Glide, na tila walang kaalam-alam sa mga nangyayari, ay masayang umupo sa pinakagitna ng hapagkainan. Ang bango naman ng niluto mo, Rosa, sabi ni Glide habang inaamoy ang spaghetti na nasa harapan niya. Ikaw pa talaga ang nagluto nito. Mukhang espesyal. Ngumiti si Rosa, halatang nagpapakitang gilas. Oo, Glide, para ito sa inyo. Gusto ko lang na magkaroon kayo ng masarap na hapunan. Sigurado akong magugustuhan ninyo. Habang kinukuha ni Glide ang tinidor upang simulan ang pagkain, napansin ni James ang paghahanda ni Rosa. Agad na pumasok sa isip niya ang mga narinig noong nakaraang araw. Sa sandaling iyon, hindi na niya napigilan ang sarili. Lolo, wag po muna kayong kumain. Sigaw ni James habang tumayo mula sa upuan. Ang biglaang kilos ng bata ay nagdulot ng pagkagulat sa lahat ng nasa mesa. Si Rosa na nooy nakaupo ng maayos ay agad na kumunot ang noo. James, anong ginagawa mo? Tanong ni Rosa. Pilit na tinatago ang pagkabalisa sa kanyang tinig. Bakit naman, James? Tanong ni Glade, halatang nalilito. Mukhang masarap naman itong spaghetti. Hindi makapagsalita si James ng ilang segundo. Ngunit nakita niya ang pananalig sa kanya ng kanyang ina. Huminga siya ng malalim at muling nagsalita. Lolo, wag po kayong kakain. May masama pong nangyari sa spaghetti. Anong sinasabi mo? Sabat ni Rosa. Tila may halong pagkataranta. James, bata ka pa. Anong alam mo tungkol sa niluto ko? Ngunit si Glide ay hindi na nakapagkibit balikat. Napansin niya ang kakaibang tensyon sa paligid. Muli niyang nilingon si Rosa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang ngiti sa mukha ng babae ay tila nawala. Ang kaba sa kanyang mga mata ay hindi nakaligtas sa matanda. Anong nangyayari rito? Tanong ni Glide. Ang tono niya ay seryoso na. Tumayo si Leia mula sa kanyang upuan at humakbang palapit. Sir, may dapat kayong malaman. Sabi niya. Tinig niya ay puno ng tapang. Narinig ng anak ko si Rosa kahapon. May balak siyang lasunin kayo gamit ang spaghetti na ito. Nanlaki ang mata ni Rosa. Hindi totoo yan. Sigaw niya. Ang boses niya ay halatang nangangatog. Anong basehan niyo para akusahan ako ng ganyan? Napakabastos niyo. James, sigurado ka ba sa sinasabi mo? Tanong ni Glade. Ang kanyang mga mata ay tumingin ng diretso sa bata. Opo, Lolo. Sagot ni James. Hindi inaalis ang kanyang tingin kay Glide. Narinig ko po siya. Sinabi niya po sa telepono na gagamitin niya ang spaghetti para saktan kayo. James, hindi mo naiintindihan ang narinig mo. Sabat ni Rosa, halos nagmamakaawa. Glide, kilala mo ako. Bakit ko gagawin yan sa'yo? Tahimik na tumingin si Glide kay Rosa. Kahit pa siya'y nabalot ng pagkalito at hirap maniwala, hindi niya maikakaila ang damdaming parang may mali. Ang kaba sa mukha ni Rosa ay tila nagpapatunay na may itinatago ito. Rosa, wika ni Glide sa mas mababang tono. Kung wala kang ginawang masama, wala kang dapat ikatakot. Tama ba? Wala akong kasalanan. Tugon ni Rosa, pilit na pinapanatili ang kanyang tikas. Ngunit sa likod ng kanyang mga salita ay naroon ang nanginginig na boses. Sa puntong iyon,
tumayo si Leia. Kung totoo ang sinasabi mo, Ma'am Rosa, bakit hindi natin ipasuri ang pagkain? Mungkahi niya, halatang gustong mapanatili ang kontrol sa sitwasyon. Kapag wala ngang problema, humihingi kami ng paumanhin. Pero kung may mali, kailangang malaman ito ni Sir Glide. Sa ideya ni Leia, biglang nanlamig si Rosa. Halos hindi na siya makapagsalita habang si Glide naman ay tila hindi makapagdesisyon. Ang hapunan na dati puno ng masarap na amoy at kwentuhan ay biglang napalitan ng tensyon at pagdududa. Habang tumitindi ang sitwasyon, hindi maiwasang magtanong si Glide sa kanyang sarili. Ano nga ba ang katotohanan? At kanino siya dapat maniwala? Matapos ang tensyonadong hapunan, agad na ipinasuri ni Glide ang spaghetti. Tumawag siya ng isang mapagkakatiwalaang doktor na madalas niyang kinokonsulta at humingi ng tulong upang matiyak kung totoo ang mga paratang ni Leia at James. Dinala ang spaghetti sa laboratorio upang masuri, at ang buong mansyon ay naghintay ng may halong kaba at takot. Sa bawat oras na lumipas, ang tensyon sa paligid ay lalong tumindi. Habang naghihintay, nanatili si Rosa sa mansyon, ngunit halatang kinakabahan. Pilit niyang pinapanatili ang kanyang maamong anyo, ngunit ang mga kilos niya ay halatang hindi mapakali. Samantala, si Glide ay tahimik lamang, halatang nahihirapan sa sitwasyon. Sa isang banda, hindi niya matanggap na ang isang taong pinagkatiwalaan niya ay posibleng nagtataksil sa kanya. Ngunit sa kabilang banda, hindi niya kayang baliwalain ang mga hinala ni Leia at James. Kinabukasan, dumating ang resulta mula sa pagsusuri ng doktor. Si Glide mismo ang tumanggap ng tawag. Nang marinig niya ang sinabi ng doktor, hindi niya naitago ang galit at pagkabigla. Ang spaghetti ay naglalaman nga ng lason, isang klase ng kemikal na maaaring magdulot ng agarang pagkamatay kung makakain. Kaagad na tinawag ni Glide si Rosa sa opisina niya. Naroon din sina Leia at James, kasama ang ilan sa mga tauhan ng mansyon. Hindi na nag-aksaya ng oras si Glide at diretsyong hinarap si Rosa. "Rosa," sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit puno ng emosyon. "Nakita na namin ang resulta ng pagsusuri. May lason sa spaghetti na ikaw mismo ang nagluto. Ano ang paliwanag mo dito?" Nanlamig si Rosa sa sinabi ni Glide. Pilit niyang tinanggihan ang paratang, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. "Hindi totoo yan!" sigaw niya. "Baka nagkamali lang sa pagsusuri. Glide, kilala mo ako. Bakit ko gagawin yan?" "Wala nang dahilan para magtago ka, Rosa," sagot ni Glide. Ang galit sa kanyang tinig ay unti-unting lumalabas. "Ako mismo ang nagpa-verify sa resulta at hindi magsisinungaling ang ebidensya." Sa pressure ng sitwasyon, hindi na napigilan ni Rosa ang bumigay. Huminga siya ng malalim at sa wakas, nagsimula siyang magsalita. "Oo, tama kayo," sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng paghihinagpis. "Plano ko talagang lasunin kayo." Nanlaki ang mga mata ni Glide sa pag-amin ni Rosa. "Bakit, Rosa? Ano ang ginawa ko sa iyo para magawa mo ito sa akin?" tanong niya. Ang sakit ay halatang nararamdaman sa bawat salita. "Hindi mo ito kasalanan, Glide," sagot ni Rosa. Ang kanyang muka ay puno ng pagkapahiya. "Nagdesisyon akong gawin ito dahil sa utos ng ibang tao. May mga taong nais ang kayamanan mo at ako ang ginamit nila upang makuha ito. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na kaya ko, pero alam kong mali ito. Natatakot ako sa kanila. Sinong tao ang nasa likod nito?" tanong ni Glide. Ngayon ay puno ng determinasyon. Hindi na tumanggi si Rosa. Ibinunyag niya ang pangalan ng mga taong nag-utos sa kanya. Mga negosyanteng may matagal ng galit kay Glide dahil sa kanyang tagumpay. "Ginamit nila ang kahinaan ko," dagdag ni Rosa. "Ang utang ko, ang pangako nilang tutulungan ako kung gagawin ko ang gusto nila." Agad na tumawag si Glide ng mga awtoridad upang arestuhin si Rosa. Habang siya ay inaaresto, hindi napigilan ni Rosa ang mapaiyak. "Patawarin niyo ako, Glide,"
Sabi niya bago siya dalhin ng mga pulis. Hindi ko ginusto na umabot sa ganito. Habang nakatayo si Clyde sa opisina, nanatili siyang tahimik, ngunit halatang bumibigat ang kanyang damdamin. Nilapitan siya ni Leia at ni James. "Sir, mahalaga po na ligtas kayo," sabi ni Leia. "Ginawa namin ang lahat para protektahan kayo." Sa sandaling iyon, napagtanto ni Clyde kung gaano kahalaga ang pagkakaroon ng mga taong tunay na nagmamalasakit. Bagamat nasaktan siya sa pagtataksil ni Rosa, labis ang kanyang pasasalamat kina Leia at James sa pagsalba sa kanyang buhay. Sa kabila ng trahedya, alam niyang hindi siya nag-iisa. Matapos ang lahat ng nangyari, nanumbalik ang katahimikan sa mansyon, ngunit ang mga nangyaring trahedya ay nag-iwan ng malalim na bakas sa puso ni Clyde. Sa kabila nito, nagkaroon din siya ng mas malaking pagkilala sa mga tao sa paligid niya, lalo na kina Leia at James, na hindi nagdalawang isip na ilagay ang kanilang sarili sa alanganin upang protektahan siya. Sa kanilang kabayanihan, napatunayan nila ang kanilang katapatan at pagmamalasakit na walang kapalit. Isang umaga, pinatawag ni Clyde sina Leia at James sa opisina niya. Nasa harap siya ng kanyang mesa, tahimik ngunit halatang may iniisip na malalim. Nang dumating ang mag-ina, ngumiti si Clyde at itinuro ang 2 upuang inilaan niya para sa kanila. "Maupo kayo," sabi niya nang may mahinahong tinig. Habang nakaupo, ramdam ni Leia ang tensyon, ngunit hindi maikukubli ang kanyang paggalang kay Clyde. Si James naman, bagamat hindi pa lubos na nauunawaan ang bigat ng sitwasyon, ay maingat na tumingin kay Clyde. "Leia," panimula ni Clyde, nakatingin ng diretso sa ina ni James, "hindi ko alam kung paano ko kayo pasasalamatan sa ginawa ninyo para sa akin. Kung hindi dahil sa inyo, lalo na kay James, baka wala na ako ngayon. Utang ko ang buhay ko sa inyong mag-ina." "Naku, sir, wala po iyon," sagot ni Leia nang may kababaang loob. "Ginawa lang po namin ang tama. Alam naming napakahalaga ninyo sa maraming tao at hindi namin hahayaang mapahamak kayo." Ngumiti si Clyde, ngunit bakas sa kanyang mukha ang emosyon. "Leia, hindi biro ang ginawa nyo. At bilang pasasalamat, nais kong siguruhin na hindi na kayo kailanman mag-aalala para sa kinabukasan ninyo at ng anak mo." Napatingin si Leia, tila hindi makapaniwala sa naririnig. "Ano po ang ibig niyong sabihin, sir?" Tumayo si Clyde mula sa kanyang upuan at naglakad patungo sa kanila. "Simula ngayon, Leia, nais kong ikaw na ang mamahala sa lahat ng mga gawain sa mansyon bilang head of household. Hindi lamang dahil sa ipinakita mong katapatan, kundi dahil alam kong may kakayahan ka para sa responsibilidad na ito. Kasabay nito, nais kong bigyan kayo ng sariling tirahan sa loob ng estate. Hindi na kayo kailangang bumalik sa lumang barong-barong na iyon." Halos hindi makapagsalita si Leia. Ang mga mata niya ay napuno ng luha habang bahagyang tinakpan ng kanyang mga kamay ang kanyang bibig. "Sir, napakalaking biyaya po nito. Hindi ko po alam kung paano kayo mapapasalamatan." "Hindi mo kailangang magpasalamat, Leia," sagot ni Clyde. "Ako ang may utang na loob sa inyo, ngunit hindi doon natapos ang lahat." Lumapit si Clyde kay James, yumuko upang ang kanilang mga mata ay magkatapat. "James," sabi niya nang may malumanay na tinig, "ikaw ang nagligtas ng buhay ko. Sa murang edad mo, pinatunayan mong kaya mong tumayo para sa tama. Nakita ko ang tapang at katalinuhan mo at higit sa lahat, ang malasakit mo sa akin." Hinawakan ni Clyde ang balikat ng bata. "Kaya't nagdesisyon ako, James. Nais kong ikaw ay maging bahagi ng pamilya ko. Nais kong ampunin ka upang maging legal kang bahagi ng aking buhay, tulad ng isang apo." Halos mapatigil ang oras sa paligid ni James. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Talaga po, Lolo Clyde?" tanong niya, halos mangyak-ngyak. "Gusto niyo po akong maging pamilya?" "Oo, James," sagot ni Clyde habang hinihigpitan ang pagkakahawak sa balikat ng bata. "Hindi lang ito dahil sa ginawa mo para sa akin, kundi dahil nakita kong ikaw
ay isang batang may malaking potensyal. Gusto kong tiyakin na magkakaroon ka ng mas magandang kinabukasan. At gusto kong ikaw ay maging tunay na bahagi ng buhay ko. Sa puntong iyon, niyakap ni James si Glid, habang ang mga luha ng bata ay dumaloy mula sa kanyang mga mata. Si Leia naman, hindi na rin napigilan ang sarili at napaluha sa tabi nila. Sa simpleng opisina na iyon, naramdaman nila ang isang bagong simula. Isang pagkakataon para sa mas magandang buhay. Hindi lamang para sa kanila, kundi pati na rin para kay Glid, na ngayon ay nakahanap ng bagong inspirasyon sa batang kanyang itinuturing na sariling dugo. Simula noon, nagbago ang takbo ng kanilang buhay. Naging opisyal na miyembro ng pamilya ni Glide si James, at naging mas matatag ang samahan nila bilang isang pamilya. Sa kabila ng mga unos na kanilang hinarap, ang pagmamahal, tapang at katapatan ay nanatiling pundasyon ng kanilang relasyon. Sa bawat araw na dumaan, naging mas maliwanag ang kanilang hinaharap, puno ng pag-asa at pasasalamat sa bagong kabanata ng kanilang buhay. Matapos ang opisyal na proseso ng pag-aampon, tuluyan nang naging bahagi si James ng pamilya ni Glide. Ang dating simpleng batang nakatira sa barong-barong ay ngayon nagkaroon ng bagong simula. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, naramdaman niya ang seguridad na dulot ng isang mas maayos na tirahan, masaganang pagkain, at higit sa lahat, ang pagmamahal mula kay Glide at ng mga tao sa mansyon. Ang unang malaking pagbabago sa buhay ni James ay nang ipinasok siya ni Glide sa isang prestihiyosong paaralan sa lungsod. Isang araw, bago magsimula ang klase, nagpasama si Glide kay Leia at kay James upang mamili ng mga bagong gamit. Puno ng kasiyahan si James habang pumipili ng mga bag, sapatos at uniforme na dati ay hindi niya kayang pangarapin. "Lolo, napakaraming gamit po nito," sabi ni James habang hawak ang isang makulay na bag. "Parang sobra na po." Ngumiti si Glide at hinaplos ang ulo ng bata. "James, hindi ito sobra. Karapat-dapat kang magkaroon ng maayos na gamit para sa iyong pag-aaral. Ito ang simula ng mas magandang kinabukasan mo." Nang magsimula na ang klase, hindi maitatago ni James ang kaba. Bagamat bago sa kanya ang lahat, pinangako niya sa sarili na gagawin niya ang lahat upang magtagumpay. Ang mga unang linggo ay puno ng pagsubok, ang pagtutok sa mahihirap na aralin, ang pakikisalamuha sa mga kaklase, at ang pag-intindi sa mga bagong sistema. Ngunit sa bawat hamon, nariyan si Glide at si Leia upang gabayan siya. Sa tuwing uuwi siya mula sa paaralan, sabik niyang ikinukwento ang lahat ng natutunan niya, mula sa simpleng aralin hanggang sa mga bagong kaibigan na nakilala niya. "Lolo, natutunan ko po kanina kung paano magbasa ng mapa," masiglang kwento ni James isang gabi. "Sabi po ng guro namin, napakahalaga daw po nito, lalo na kapag nagta-travel." Natatawa si Glide habang nakikinig. "Tama ang guro mo, James. At balang araw, baka makapaglakbay ka rin sa iba't ibang bahagi ng mundo." Habang abala si James sa kanyang pag-aaral, patuloy namang tumutulong si Leia sa pamamahala ng mansyon. Ang dating simpleng katulong ay ngayon ay naging isang respetadong pinuno sa mansyon. Ang mga desisyon niya ay pinahahalagahan ng lahat ng tauhan, at naging mas maayos ang daloy ng gawain sa ilalim ng kanyang pamamahala. Sa bawat hakbang, naroon si Glide upang magbigay ng suporta at papuri. "Leia," sabi ni Glide isang hapon habang pinagmamasdan ang maayos na hardin, "hindi ko alam kung ano ang gagawin ko kung wala ka rito. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para sa mansyon at kay James." Ngumiti si Leia, puno ng pasasalamat. "Sir, malaking bagay po para sa amin ni James ang pagkakataon na ibinigay ninyo. Kung ano man po ang magagawa ko upang masuklian ang kabutihan ninyo, gagawin ko." Sa gitna ng mga pagbabagong ito, si Glide ay muling nakahanap ng tunay na kasiyahan. Hindi lamang sa piling ng kanyang apo na sina Ethan at Mia, kundi lalo na kay James, na itinuring niyang parang sariling dugo.
Ang tahimik na mansyon na dati puno ng lungkot ay ngayon ay naging sentro ng saya at pagmamahalan. Madalas silang magtipon-tipon sa gabi upang magkwentuhan, maglaro ng chess, o kaya'y manood ng mga lumang pelikula na paborito ni Clyde. "Lolo," tanong ni James isang gabi habang nakahilig sa kanyang balikat, "masaya po ba kayo ngayon?" Ngumiti si Clyde. Ang mga mata niya ay puno ng pagmamahal habang nakatingin kay James. "Oo, James. Mas masaya ako kaysa sa inaakala ko. Salamat sa iyo." Sa piling ni James, Ethan, Mia at ni Leah, muling bumalik ang saya at liwanag sa buhay ni Clyde. Ang pamilya na muling nabuo ay nagbigay sa kanya ng bagong layunin, ang gabayan ng susunod na henerasyon at ipasa ang mga aral ng pagmamahal, katapatan at kabutihan. Habang patuloy ang takbo ng kanilang mga buhay, lumago ang relasyon ni James kay Clyde. Sa bawat araw na lumilipas, lalong naging malinaw na hindi lamang siya bahagi ng pamilya ni Clyde sa papel. Siya ay tunay na naging isa sa pinakamahalagang bahagi ng puso ng matanda. Sa bagong kabanata ng kanilang buhay, puno ng pangarap at pag-asa, ang lahat ay nagpatuloy ng may ngiti at pag-asam sa mas maganda pang bukas.